namin. Bayan umawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipid, isang Diyos, isang hari. Bayan umawi ng papuri. Bayan umawi ng papuri. Panginoong nating manliligtas sa kagipitan, siyang tanging lakas pagkat Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos ay naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit,
Mahabang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naglulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang tinuring ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Para kay Solomon, ang kapakanakan ng kanyang nasasakupan, ang kanyang tunay na yaman, nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ni ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko na
ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangako, susundin ang kautusan, higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko na lubos tanang utos mo, O Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahan nasa iyong kautusan. Iniibig ko na lubos tanang utos mo, O Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral, mahigit pa kaysa ginto, binuli at dinalisan. Kaya iyong tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang bungtod. Iniibig ko na lubos tanang utos mo, O Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong turo, iya'y aking iaangat, susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko na lubos tanang utos mo, O Sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang magsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mulapay, alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito ay itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya.
At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, na hukay ito ng isang tao at tinabunan muli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din naman, ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Sa ating mga pagbasa, muling ipinapaunawa sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng paglalahad ng mga talinhaga ang patungkol sa kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Marahil, needless to say, hindi ko na kailangan magtanong kung nais ninyong makarating sa kaharian ng Diyos. Because that is the very reason bakit tayo nagdadasal, bakit tayo nagpapakabuti, bakit natin pinipilit na maging malalim ang ating relasyon sa Diyos
at sa ating kapwa sa kadahilanan na nais nating makarating sa kaharian ng Diyos. Bago po ako magpatuloy sa aking pagninilay, hindi ko alam kung sasang-ayon kayo na kung anuman ang kondisyon ng buhay natin ngayon, ito marahil ay resulta lamang ng ating mga pagpili sa nakaraan natin sa ating buhay. The very situation of our life today depends on the choices that we made in the past. Halimbawa lang, sana walang magalit. Halimbawa, bakit merong mga naghihirap ngayon? Marahil dahil sa kanilang maling mga desisyon sa nakaraan. Diba? Pwedeng yung iba, noong kabataan nila, binigyan sila ng choice na makapag-aral, pero piniling hindi mag-aral. Kaya syempre, paano ka makakakuha ng magandang hanapbuhay, magandang buhay sa ngayon, kung sa iyong nakaraan, hindi mo pinili ang magkaroon ng tamang edukasyon. Sana sa mga nanay o kung sino man na nasa relasyon ngayon, sana hindi nyo pinagsisisihan ang inyong mga pinili. Diba? Kasi pinili nyo na yan eh. Pinakasalan nyo na yan. Hindi nyo na yan pwede ibalik sa Diyos. Hindi nyo pwedeng sabihin, Lord, pwede isa pang choice. Hindi eh. Yun yung kasi yung mahirap doon. Kung ano yung mga napili na natin sa ating nakaraan, hindi na natin maibabalik sa kasalukuyan. Kaya nga ang tawag, past. Diba? Kaya ang tawag past. Kasi ibig sabihin, kahit mag-uumiyak ka ngayon, wala na. Nakagawa ka na ng pagpili sa iyong nakaraan. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa tamang pagpili. Halimbawa, ninanais natin na makarating sa kaharian ng Diyos. Ngunit magandang pagnilayan, minsan ba sa iyong buhay, pinili mo ba ang Diyos? Gusto nating makarating sa langit, ngunit minsan ba sa iyong buhay, pinili mo ba ang magsimba? Pinili mo ba ang magdasal? Pinili mo ba ang maging prioridad sa iyong buhay, ang iyong relasyon sa Diyos? Sa ating mga pagbasa po, sa unang pagbasa sa unang aklat ng mga hari, inilahad sa atin ang kwento ni Solomon. Si Solomon, ano ang konteksto ng unang pagbasa? Si Solomon ang magiging kahalili ni Haring David. At batid ni Solomon bilang anak ni Haring David kung paanong naging makapangyarihan at maayos na hari si Haring David. He was one of the most favored king of Israel. Talagang minahal ng Diyos. At alam natin, siguro sa pakiramdam ni Solomon, alam natin kung ano yung pressure sa kanya bilang bagong hari ng Israel. Kaya sa kanyang murang edad ng pagiging hari, ginantimpalaan siya ng Diyos na pumili ng pinakamagandang biyaya na nais niyang manggaling sa Diyos. At ano yung pinili ni Solomon? Nung tinanong siya, ano ang nais mong ibigay ko sa iyo? At ano ang pinili ni Solomon? Ang pinili ni Solomon, ang mapa sa akin ang karunungan ng Diyos. The wisdom of God. Ang karunungan ng Diyos, ano yung kahalagahan ng pagpili ng karunungan ng Diyos? The wisdom of God. Dahil pinili niya ang karunungan ng Diyos, dito siya pinuri ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos,
Pwede mo naman pinili sana ang kapangyarihan. Pwede mo sanang pinili ang kayamanan, ang kapangyarihan. Pwede mo sanang pinili ang kamatayan ng iyong mga kalaban para wala kang problema. Pwede mo sanang pinili ang mahabang buhay. Ngunit bakit mo pinili ang karunungan ng Diyos? Malinaw kay Solomon na sa lahat ng bagay, mas maayos siyang magiging leader ng bayan ng Israel kung magiging siyang bukas sa pagsunod sa plano ng Diyos. At para sa kanya, ito yung pinakamagandang kayamanan. Ito yung pinakamagandang biyaya na nais ko para maging maayos ang aking pagsisilbi bilang hari ng bayan ng Israel. Kaya nga sa bandang huli, sa kwento, sa lumang tipan, alam natin na si Solomon ang isa sa naging matalinong naging hari ng Diyos. Naging hari ng bayan ng Israel. Bakit? Hindi dahil siya'y pinakamayaman, hindi dahil siya yung naging pinakamakapangyarihan, hindi dahil siya yung may pinakamaraming laban na naipanalo. Naging siyang isa sa pinakamaayos na leader ng bayan ng Israel. Bakit? Dahil naging bukas siya sa pagsunod sa plano ng Diyos. Dahil mas ninais niya hindi ang karunungan ng mundo, kundi ang karunungan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, naandun din ang kwento ng maraming pagpili. Sa unang talinhaga, sabi nga dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. At nung nahukay, nung lalaki, nung tao, anong ginawa niya? Tinabunan niya. Bakit? Para ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at bilhin ang kayamanang nakabaon sa bukid. Again, a choice between the treasure and all his belongings. At the end, ang pinili niya, yung kayamanang nakabaon sa bukid. Sa ikalawang talinhaga, isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. At nung mahanap niya ang mamahaling perlas, ano yung ginawa ng lalaki? Ipinagbili ang kanyang lahat ng kanyang ari-arian para lamang makamtan ang mamahaling perlas. Again, about making a choice between the most precious pearl and all his belongings. Malinaw kung ano ang mahalaga sa kanya. At sa lahat ng pagpili na ito, sa bandang huli, napakaganda dahil tinapos ni Kristo ang kwento tungkol sa pagpipili naman ng mga nahuling sari-saring isda. Sabi nga sa kwento, may mga isda na itinapon at hindi na pinakinabangan at merong mga isdang itinabi at pinakinabangan ng marami. Ano yung sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa? Ano yung pinapaliwanag sa atin ng ating ebanghelyo? Sa una, tayo ang nagpipili. Tayo ang binibigyan ng karunungan na pumili kung ano sa tingin natin yung mahalaga para sa atin. Sa bandang huli, tayo ang pipiliin naman, Diyos naman ang maghuhusga kung saan ba tayo nararapat. Doon ba sa mga isdang kailangan na lang itapon dahil hindi maayos ang naging resulta ng kanilang buhay? O doon sa mga isda na pinakinabangan ng marami dahil naging maayos sa kanilang buhay? Saan kaya tayo mapapabilang doon? Una, tayo ang pinagpipili ng Diyos. Ngunit sa bandang huli, tayo ay huhusgahan base sa kung ano ang ating mga pinili sa ating buhay. Kaya nga po magandang pagnilayan. Wala naman pong masama kung halimbawa ninanais natin
makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang mas magandang tanong, ang mga desisyon bang pinipili ko araw-araw habang binibigyan ako ng biyayang mabuhay, ang aking bang mga choices na pinipili, will it merit me to enter the kingdom of heaven? Ang mga choices ko bang pinipili sa ngayon? Diba? Halimbawa, wag uli kayo magalit sa akin. Diba? Meron kayong choice na matulog or maging gising. Diba? May choice kayo. Pwedeng matulog, ang sarap ng panahon. Pwede din naman maging gising. Para mas maging maliwanag sa akin ang mga pagbasa, at least pagkatapos ng misa, meron akong baon na pagninilayan ko sa aking buhay. Ngayon, ano yung naging bunga ng aking pagsisimba? Diba? Ang magiging bunga, depende sa kung ano yung naging choice ko mismo ngayon. At alam niyo po, kadalasan sa ating buhay, yung hindi mo pagpili is already a choice. Hindi pwedeng bias ka parate. Hindi pwedeng wala kang pipiliin. Dahil yung hindi mo mismo pagpili, ay pagpili na mismong ginawa mo sa iyong buhay. Ito po yung pinapagnilay sa atin sa ating mga pagbasa. Na sa bawat pagkakataon, na binibigyan tayo ng Diyos kasi ang isang pinakamagandang biyaya na binigay ng Diyos sa bawat tao ang kanyang kalayaang makapagpili at magdesisyon. At sana, katulad ni Solomon, wala akong sasayangin. Hindi ko sasayangin ang karunungan at ang kalayaan na binigay sa akin ng Diyos para mas lalo kong makita na ang aking tunay na kayamanan sa buhay ay hindi ang kayamanan na inaalay sa akin ng mundo, kundi ang kayamanan na naibibigay sa akin ng aking pakikipagkapwa at aking pagpapalalim ng aking relasyon sa Diyos. Halimbawa, alam kong hindi naman lang ito ang tao dito sa Kamba, diba? Every Sunday is always a choice. Magsisimba, hindi magsisimba. Diba? Choice naman yun. Hindi naman namimilit si Father Douglas eh. At lalong hindi naman namimilit ng Diyos na dapat parati kayong magsisimba. Hindi. Ngunit sana sa aking pagsisimba, ito ay aking desisyon dahil mas gusto kong mapalalim ang aking relasyon sa Diyos. Para sa katapusan ng aking buhay, sana mapabilang ako doon sa mga pinili ng Diyos because all my life, ipinakita ko sa Diyos ang aking tamang pagpili. Dahil ang aking tamang pagpili, sa ngayon, ang aking magiging kayamanan pagdating ng araw. Sabi ko nga sa umpisa ng aking homilya, masaya ka ba ngayon? Kung hindi ka masaya, huwag mong sisihin ang Diyos. Yan ay marahil sa mga maling pagpili mo na nagawa mo sa iyong nakaraan. Kaya nga sana katulad ni Solomon, hilingin natin parati ang karunungan, ang biyaya ng karunungan ng Diyos. Para sa bawat pagpili, mapili ko ang tama na naaayon sa plano ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga nabandona ng pamilya at ng mga nalulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonaryo na Mission Society of the Philippines upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, palagi maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamilya, ng ating pamayanan at ng ating bansa. Gayon din, idulog din natin sa banal na misang ito ang kahilingan ng ating mga kapatid na nanonood sa online. Amang maawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan, mapasa amin nawa ang iyong kaharian, at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong pagdingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling ng nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay, kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, at iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ikas mo kami tanay. O Jesus, naming mahal, ngayon ang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sa buong daigdig ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Sa muli po ang ating mga pagbasa, ipinapaalala sa atin ang tamang pagpili. Na sana ang aking pinili ngayon ang magiging dahilan bakit magiging masaya ako bukas, lalong-lalo na bago ng katapusan ng aking buhay. Konting hugot. Sa buhay ng tao, ang nakakasama ng loob, ang nakakalungkot, yung alam mong hindi ka pinipili kahit kailan. Diba? Nakakalungkot yung parati ka na lang second choice. Si Kristo, He had a choice whether to die on the cross or otherwise. Nung pinili niyang mamatay sa krus, yun ay dahil alam niya at batid niya ang kanyang malinaw na pagmamahal sa atin. Si Kristo, pinili tayo. Tayo, ilang beses ba nating pinili si Kristo? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo para sa pagpapala. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinatanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.